Start na po. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ. Ama, maraming salamat po. Sa lahat-lahat na ibinigay mo sa amin sa buong sanglinggo na dumaan. Sa iyong mga binigay sa amin ng mga biyaya. Buhay, kalakasan, proteksyon, sa lahat-lahat, alam ko, bawat hinihiling namin, may aming samot dalangin naman ay pinapakinggan mo. Lalo na sa mga lugar na masalimuot, maraming tukso, maraming mga nangyayaring hindi maganda sa buhay namin. Ngunit nandiyan kayo, Ama. Kaya ako'y nagpapasalamat ngayon dahil hindi mo kami binibigo. Ano man ang kahilingan, ano man ang aming mga kalagayan, ay nandiyan kayo. Kaya Ama, narito kami ngayon sa aming bahay-sambahan, Ama, upang makipagniig sa iyo, Ama. Nais namin, Ama, na kayo ang manguna sa bawat salita, sa bawat dalangin, sa lahat ng aming mga iniisip, sa lahat-lahat, Ama. Nawa kayo ang manguna lahat, Ama. Patawarin mo ang lahat, Ama. Kung anumang mga bagay na gagawa, maging sa isip, salita at sa gawa, Ama. Hiling namin ang kapatawaran mo. At sa lahat ng nagkasala sa amin ay pinapatawad din po namin lahat, Ama. Kaya Ama, sa umagang ito, bago ang lahat, bago kami makaharap sa iyo, nais namin na malinis kami. Nais namin na ang aming mga puso maging dalisay. Kaya Ama, hiling namin, pakalinisin niyo po ang puso at isipan ng bawat isa sa amin, Ama. At Ama, buhos niyo po ang banal na Espiritu na siyang nag-guide ng katotohanan, siyang nagbibigay ng mga salita, siyang nagpapaliwanag at nag-aaliw sa lahat ng aming mga iniisip kung ano pa man. Ama, kalooban mo ang lahat. At sa lahat ng mga kapatid namin na wala po dito, Ama, hinihiling namin na bigyan niyo po sila ng pasensya, Ama. Kung di man sila makarating, kung ano mang mga kadahilanan ng bawat isa. Ngunit idinadalangin namin na huwag nawa silang manlamig sa kanilang pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ang siyang aming hawak upang kami ay maligtas. Kaya sinabi mo, nang nanatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Kaya Ama, sa mga panahong ito na maraming pagsubok, maraming mga suliranin, maraming mga bagay na hindi halos maisip, halos hindi namin maintindihan ang mga pangyayari sa araw-araw. Ama, palakasin mo ang bawat pananampalataya namin. Lagi mo kaming paalalahanan, lagi mo kaming bigyan daan, bigyan mga payo na dapat namin sundin. Kayo nawa ang laging masunod, hindi ang mga pag-iisip namin ang masunod, kundi kayo lamang, Ama. Kaya hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu na siyang nagbibigay, siyang nag-guide sa amin, siyang lahat na nag-aaliw, ano pa man ang nararapat namin gawin sa pang-araw-araw. Kaya maraming salamat na hindi mo kami pinapabayaan. Ngayong umagang ito, Ama, hiling namin, buhusan mo kami ng karunungan, lalong-lalo na po ng aming pastor. Ibigay niyo po ang iyong banal na salita na nanggagaling sa iyo. Ang kaliwanagan ng iyong salita ay buhos niyo po sa aming pastor. At ganun din po sa aming isipan, Ama, na maintindihan namin ang bawat salita, sapagkat ang iyong salita ay nakasalalay ang aming kaligtasan. Lahat ng aming mga ninanais, Ama, ay nihiling namin sa iyong salita, sa iyong anak,
na ng Panginoon namin Jesucristo. Kaya sa umagang ito, Ama, nais namin na walang nawang mga tukso, ano pa mang mangyayari sa aming isipan, Ama. Kundi nakapokus kami sa iyong salita. Nakapokus kami sa lahat na iyong sasabihin ngayon. Ama, samahan mo kami, itong aming panalangin. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, at amen. Tayo po magsiawit. May our homes be filled with dancing. May our streets be filled with joy. May injustice bow to Jesus. As the people turn to pray from the mountains to the valleys, hear our praises rise to from the heavens to the nations. Hear our singing, fill the shine in the darkness as we walk before the cross. May your glory fill the whole earth as the water over the seas. From the mountains to the valleys, hear our praises rise to from the heavens to the nations. Hear our singing, fill the land from the mountains to the valleys. Hear our praises rise to from the heavens to the nations.
Diyos na pinakamapangyarihan sa lahat, Ama. Maraming salamat po na nakikita namin sa pamamagitan ng inyong creation, Ama, kung gaano ka kadakila, Panginoon, kung gaano ka karunong sa aming buhay, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, na darating ang araw, Lord, na ang lahat ng bansa ay may kilala ka. Lahat, Lord God, ay may encounter ka through your Holy Spirit, Ama. Sinabi mo sa inyong salita na darating ang araw, Ama, na magkakaroon ng visions, magkakaroon ng mananaginip ang mga tao, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, na patuloy kang tapat sa aming mga buhay. Sa kabila, Ama, nang kami po ay nagkukulang, kami po ay may mga kahinaan. Kami po, Panginoon, ay nagfi-fail, Panginoon. Ngunit salamat sa inyong biyaya, salamat sa inyong mercy, salamat sa inyong kabutihan sa aming mga buhay, sa mga nagdaang araw, mga nagdaang taon, mga nagdaang buhay, Panginoon, mga oras ng aming buhay na tulad ni Lord God, wala kang ibang nakikita kundi ang inyong unconditional love sa amin, Ama. Tulad ni Lord God na ikaw ang aming greatest parent, Panginoon. Ngayon araw ay dinaraos namin, Lord God, ang Mother's Day, Ama. Maraming salamat, Lord God, sa mga earthly mothers namin, Lord God, sa mga magulang namin, Lord God, mga ina, Lord God, na pinili mo na maging magulang namin sa lupa, na nag-mold sa amin, Lord God. Bagamat sila ay hindi perfect, Lord God, nakita namin, Lord God, yung love mo, Panginoon, yung pag-ibig mo, Lord God, na sa kabila, Lord God, na ang mga anak ay mga pasaway, nandiyan pa rin, Lord God, sila upang itama kami, Lord God, upang i-discipline kami, Lord God, sa iba't ibang kaparaanan, Lord God. Patuloy niyo silang i-bless, Panginoon, na saan mang dako ang mga kapatiran namin na magulang, Lord God, na ay wala dito, Panginoon. Patuloy mo silang pagpapalain, Lord God. Patuloy mong ibigay ang inyong salita sa puso nila upang mapalaki nila ang ng mga anak, Lord God, na may takot sa iyo, Lord God, na ino-honor ka, pinupuri ka. Patuloy, Lord God, yung seed na ito ay mag-grow sa mga bata, Panginoon, upang sa kanilang paglaki ay hindi sila mawalay sa inyo. Lord God, dagdagan mo din po ang faith, Panginoon, ng mga nandulupay-pay, Lord God, ng mga, Lord God, nanlalamig na sa kanilang faith, mga kapatiran namin, Lord God. Muli niyo silang idako, Panginoon, sa banal na lukluhang ito, Panginoon, kung saan, Lord God, kami ay muli magsasama-sama na magpuri sa inyo, Panginoon, na patuloy kang itaas sa aming buhay, Ama. Gayun din, Lord God, sa mga kaluluwa na nandirito, Lord God. Patuloy mo kayong pagpapalain, Lord God. Patuloy yung ibigay ang aming mga pangangailangan sa araw-araw, Ama. At sa mga magulang din, Panginoon, o kahit sa mga hindi pa nanay, Lord God, patuloy mong pagpapalain, higit sa mga bagay po na inaasam namin, Lord God. Ngayong umaga, Lord God, kami po ay maging karapat-dapat sa pagsamba, maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan, Lord God. Patuloy namin, Lord God, na pinagsisisihan, Lord God, ang aming mga pagkukulang, mga bagay na mali sa aming puso, Lord God, mula sa pinakamaliit hanggang sa malaki naming kasalanan sa inyo, nakikita mo, Ama, ito. Ang mga marumi naming puso, mga pag-iisip, mga ginagawa, Panginoon, patuloy yung ibigay ang inyong awa sa amin, Lord God, at kami, Lord God, ay manumbalik, Panginoon, sa inyo, Lord God. Ngayong umaga, Lord, ibigay niyo po ang inyong mga banal na salita. Iukit niyo sa aming mga puso, Lord God, ang mga salita ay papakinggan, Lord God. At patuloy niyo, Lord God, na pagkaloob ang aming mga pangailangan sa araw-araw, Lord God, sa physical, Lord God, ang good health, Panginoon, financial, Ama, higit sa lahat, Lord, ang aming spiritual na pangailangan, ang mga salita mo, Lord God. Bigyan mo, Lord God, kami muli ng kauhawan sa inyong mga salita, Lord God, na isik ka, Panginoon, unahin ka sa aming buhay, Ama. At Lord God, bigyan mo kami, Lord God, ng obedient heart, Panginoon, na sundin ka ang kalooban mo sa aming buhay, Ama. At iwanagin mo kami muli, Panginoon, ng inyong mga salita, Lord God. Kung ano man po ang lahat ng mga problema ng mga aming mga kapatiran, Panginoon, ito po ay nalalaman nyo, digin nyo po, Lord God, ang aming mga panalangin sa inyong tamang kapanahunan, Ama. At Panginoon, kapag kami po ay nanghihina, patuloy kami palakasin, Lord God, sa inyo lamang kami tunay na umaasa sa Lord God, sa inyo lamang, Panginoon, dahil ang lahat ng nakikita namin ay in vain, Lord God. Lahat ng ito ay mawawala, Panginoon. Kaya, Lord God, maraming salamat, Lord God, na nandiyan ang inyong salita upang i-guide kami, upang itama kami, Panginoon, upang i-align kami, Lord God, sa inyong kalooban, Lord God.
At muli, Panginoon, nire-recommit namin, Lord God, ang aming buhay sa inyo, Lord. Patuloy yung pagpalain ang lahat, Lord God, ng mga nanay, maging sa kahit hindi, sa mga hindi pa, Panginoon, na nararanasan ito, Lord God. Ang mga, kahit Lord God, ang mga nanay namin in faith, Panginoon, spiritual namin mga magulang, Ama, na nagbumold sa amin, nagbibigay sa amin, Lord God, na nagtatama sa amin kapag kami po ay nagkakamali, Panginoon. Ang lahat din po, Panginoon, mga earthly mothers, Panginoon, ngayon, na patuloy mong pagpapalain, Lord God. Bigyan mo, Lord God, sila, Lord God, ng guidance, Panginoon, upang ang mga anak nila, Lord God, ay lumaki, Ama, na may pusong tama, Panginoon, maglingkod sa inyo, Lord God. Lahat, Lord God, ay pagpalain mo, Lord God, mga magulang, mga bata, mga parents, Panginoon, mga tatay, Ama, ngayon din, Lord God, ang mga aming pinapanalangin sa inyo. Patuloy namin, Lord God, kung nilapit sa inyo, mga personal na panalangin namin, Lord God. At muli, Panginoon, kami ay pangunahan ng inyong Holy Spirit. Patuloy niyong ibigay yung salita mo sa pamagitan ni Pastor Jack, Panginoon. Gamitin niyo ang kanyang bibig upang maiproklama ng tama ang inyong mga salita, Panginoon. Lahat ng ito, Lord God, ay dinadalangin namin. Lahat ng ito, Lord God, ipinapasalamatan namin. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. 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 Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid, sa ating pong fellowship. At sa ating pong pagbasa po ng salita ng Diyos, tayo po'y tumayong lahat, mga kapatid, sa ating pong babasahin. Ating pong basahin ang Deuteronomy sa aklat po ng Deuteronomy, chapter 32. Ito po yung awit ni Moises. At ating pong basahin ang chapter 32, verse 10, verses 10 to 11. Ang sabi po rito ng salita ng Diyos, kanyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain. At sa kapanglawan ng isang umuumal na ilang, kanyang kinanlong sa palibot, kanyang nilingap, kanyang iningatang parang salamin ng kanyang mata. Parang agila na kumikilos ng kanyang pugad na yumuyong-yung sa kanyang mga inakay, kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak, kanyang kinukuha, kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Sabi ng verse 12, mga kapatid, ang Panginoon na mag-isa ang pumatnubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Tayo po'y manalangin sandali, mga kapatid. Dakilang Ama, tulad po ng panalangin ng aming kapatid, dumating nawa ang salita na makalangit, salita ng inyong banal na Espiritu sa pagkakatipo namin sa araw na ito. Humihiling kami ng kasakdalan ng bibig. Lingapin niyo kaming lahat. Magpahayag kayo in our midst. Sa aming kalagitnaan, Father, through the Holy Spirit, speak to us in the name of the Lord Jesus Christ. Lahat po tayo ay makakaupo, mga kapatid. So atin pong dinala, mga kapatid, no, yung kilalang awit ni Moises sa Deuteronomy. Bakit po kaya? No? Kasi po, ang Diyos po ay may ipinakita dito, no, sa awit ni Moises, ang lingkod ng Diyos. Kung mapapansin nyo po, bago tayo dumako doon sa verses na binasa natin, tingnan nyo po yung verse 1 ng Deuteronomy chapter 32 verse 1. Sabi po rito nakasulat, makinig kayo mga langit
At ako'y magsasalita, sabi rito, no? At pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Ang aking aral, sabi ni Moises to, no? My doctrine shall drop as the rain. Ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog. Gaya ng ambon sa malambot na damo. At gaya ng mahinang ambon sa gugulayin. So, dito po kung titingnan nyo, no? Ginamit ni Moises ang simbolo ng ulan pagdating sa teaching, no? Sabi rito, my doctrine shall drop as the rain, no? Ang aking aral ay papatak na parang ulan. Kaya kung titingnan nyo, mga kapatid, no, lahat ng nangyayari na revival, yung sinasabi natin na spiritual strength, no? Kalakasang spiritual, pagbabagong lakas. Ang laging sinisimbolo ulan. Napansin nyo po, no? Ulan. At ibig sabihin po, kaya ulan dahil ito po ay connected sa revelation. Sabihin nyo nga po, revelation. Yan, kapahayagan. So, ang Diyos, pinapakita niya sa pamamagitan ng kanyang aral na ibinababa niya na parang ulan sa atin, no, yung kanyang mga messages. At mapapansin niyo po, isa sa mga messages na gustong ipahayag ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay yung sinasabing siya tulad ng isang inahing agila. Sabihin nyo nga po, eagle. Ayan, no? Pansinin niyo po yung nakasulat, mga kapatid, no, sa verse 10. Siguro po bago tayo mag-verse 10, tingnan natin yung yung sinabi ni Moises sa verse 9. Sapagkat ang bahagi ng Panginoon ay ang kanyang bayan. The Lord's portion is His people. Sabi nito, si Jacob ang bahaging mana niya. Jacob is the lot of his inheritance. So dito po, no, ipinapakita dito, mga kapatid, no, yung sinasabi na pagpili ng Diyos sa bansang Israel na kanyang bayan, no? Alam natin ang Israel ay galing sa isang tao na si Jacob, no? Si Jacob po ay anak ni Abraham, apo ni Abraham. At si Jacob, alam naman natin yung istorya, no? Ang kanyang pangalan ay pinalitan at ginawang Israel. At ang pangako ng Diyos kay Jacob ay yung Messiah, no, yung sinasabi na yung royal Messiah, no, yung maharlikang hari na darating sa mundo ay manggagaling sa kanyang bloodline. Kaya mga kapatid, dahil diyan, ang Diyos, ang Israel ay kanyang ginawa na mana niya, no? Sabi niya ang pagkaka-description ng Diyos, Jacob or Israel is the lot of his inheritance. Ibig sabihin po, pinakikita ng Diyos dito na pag-aari ko kayo. No? Alam niyo po, mayroon ding verse sa Bible na pag-aari ng Diyos si Israel, pero pag-aari din ni Israel ang Diyos. No, may ganyan relational, mga kapatid, no, yung covenant na ito, no? Kaya bago pa man dumating ang law, no, yung batas ni Moises, ay may sinabi na ang Diyos kay Abraham. Di ba, mga kapatid, no, tingnan natin yung Genesis. Pansinin niyo po ito, no, yung nakasulat dito sa Genesis 15. Okay, tingnan niyo po ito, no, at may sinabi ang Diyos dito, no, kay Abraham. Okay, sabi rito, pagkatapos ng mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham. Hindi pa siya Abraham dati, no? Abraham pa ang tawag ng Diyos sa kanya. At nagpakilala ang Diyos kay Abraham sa pangitain na nagsasabi, huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. At sinabi ni Abraham, Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Kung ako'y nabubuhay na walang anak, tuloy natin ang pagbasa rito. Okay, kung ako'y nabubuhay na walang anak, at ang mag-aari ng aking bahay ay itong mga Damaskong si Eliezer. At sinabi ni Abraham, narito, hindi mo ako binigyan ng anak, at narito, isang ipinanganak sa aking bahay, ang siyang tigapagmana ko. So, kung titingnan nyo rito, no, mula pa kay Abraham, alam natin na nagbigay na ang Diyos ng pangako. No? Bumitaw na siya ng sinasabi na mula dito sa pinili niyang mga tao ay lilitaw ang Messiah. No, kaya si Abraham, kung titingnan nyo, no, gumawa ng way yung kanyang asawa para magkaanak sila, no? Pero ang sabi ng Diyos,
hindi galing sa tao o sa pamamaraan natin, ano? Na aking, yung bloodline na sinasabi ko, hindi pwedeng tao ang manguna dyan. No? Sabi niya yan, no? Kaya kung titingnan niyo po one time, di ba, mababasa natin sa further chapter lang, kung tayo po ay nang ipanganak si Ishmael, babasa pa tayo ng chapter 18 ng Genesis, mababasa natin dyan na inulit ng Diyos yung kanyang pangako. No? Kaya kung titingnan niyo mga kapatid, ang Israel ay isang bansang blessed. Sabihin niyo nga po, blessed. Yan, so, bakit blessed? Kasi mga kapatid, itinuring ng Diyos na anak niya ang Israel. No? At pinakita din ng Diyos yung kanyang kalinga. No? Kaya niya ginamit yung salitang isang agila na gumagabay sa kanyang mga inakay. So, ang Diyos, mga kapatid, pinakikita dito no, na ang Diyos ay tulad ng isang inahing agila. Basahin natin yung basahin natin yung nakasulat mga kapatid no dito sa Deuteronomy uli, balikan natin. Deuteronomy, titingnan natin to. Okay. Okay, sabi rito mga kapatid no, chapter 32. Okay. Basahin natin yung verse 10. Ito, kakaiba to, no? Basahin natin yung verse 10. Okay, sabi dito, kanyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain, no? So, ang Israel, mga kapatid, ay isang lugar na disyerto. No? Ang Middle East, particular. Ano mapapansin nyo po? Kahit ang lugar ng Middle East ay desert, ano po ba ang isa sa nagpapayaman sa gitnang silangan? Ano pong elemento? Tama, yung oil. Ginto, sir, tsaka oil. Particular no yung oil. Yung oil, kung walang oil, sir, tatakbo bang industriya? Hindi. Di ba mga kapatid, tayong lahat ay umaasa sa oil. Tama ba? Ang langis ang nagpapatakbo ng mga motor. Tama ba mga kapatid, no? Kung walang oil, patay lahat ng industriya. No? Walang transpo. Yun ang ibig sabihin, ano? Kailangan natin ng oil. At mga kapatid, isa sa mga pinili ng Diyos na pondo ng oil ay ang Middle East. Matindi ang oil sa Middle East. Yan ang nagpayaman sa Saudi Arabia, Dubai, Qatar. Lahat ng bansa dyan at sa Israel, mayaman sila sa oil. Ngayon mga kapatid, bakit kaya? Di ba ang oil, isa sa simbolo niya rin ay Holy Spirit? Tama ba mga kapatid, no? Hindi na siya nagpapatakbo ng sibilisasyon, nagpapatakbo rin ng oil, kasi ang oil ay simbolo ng anointing. Amen ba? Kaya, ang isa sa oil na kailangan natin, na manggagaling sa Middle East, yung anointing kay David. No, di ba ang sabi, mula sa kanyang bloodline, hinulaan ang pagdating ng Messiah. Amen ba ron? Kaya mga kapatid, no, dito pa lang sa umpisa no, ng pagkakabasa natin, mapapansin nyo, no? Ano ang sabi ng Diyos sa kanyang sarili? Sabi niya rito, parang agila na kumikilos ng kanyang pugad. Bakit kaya na inihalin tulad ng Diyos ang kanyang sarili sa agila? Ano po ba ang tingin niya sa Israel? Pansinin niyo po yung verse 10. Kaya sabi rito, tingnan niyo po sa English, He found him in a desert land, and in the waste howling wilderness, He led him about. He instructed him. He kept him as the apple of his eye. Ano bang ibig sabihin kapag ikaw ay apple of his eye? Ano pong ano yan? Ano pong metaphor yan? Tama mga kapatid, paborito. No? Apple of his eye, no? Ganon katindi ang treatment ng Diyos sa Israel. Amen ba mga kapatid, no? Siguro baka mainggit kayo, swerte naman ng Israel, bakit ganon apple of the eye? Bakit tayo hindi ba? Well, mga kapatid, ang daan natin, na malaki ang pananagutan ng Israel kung bakit sila apple of the eye ng Diyos. Amen ba ron? Kasi, naalala ko po yung sabi yung sinasabi ng karamihan ng mga rabbi, no? Ng mga tigapagturo nila, na ang Israel, ang kanyang misyon talaga ay magbigay ng liwanag sa mga bansa. Mga kapatid, no? Kasi may hula nga, di ba, na manggagaling ang Messiah sa kanila. Supposed to be na sa kanila manggagaling ang Messiah, so sila ang magdadala ng liwanag ng katotohanan ng tunay na Diyos. So mga kapatid, ang nangyari ay baliktad. Tama ba? Nang dumating ang Messiah, ano po nangyari? Mga kapatid, nang dumating ang Messiah, tama, no? He was rejected, no? Kaya ano po, no? Yung apple of the eye, hindi nila ginampanan, no?
apple of the eye sila ng Diyos, pero nang ang Diyos ay bilang word, dumating sa kanila, no? Nag-indwell, no? Sa John 1, mababasa nyo doon, no, na ang ginamit ni Juan na description ay nag-indwell ang Diyos sa kanila, no? Bumaba, no? Ibig sabihin, noon pa man, bumababa na ang Diyos sa kanila, tama ba? Nung sa burning bush, bumaba ang Diyos. Di ba mga kapatid, no? Nang si Joshua ay papunta siya sa Jericho, no, mga kapatid, no, para lipulin, para kunin yung promised land, no? Ang Israel kasi, tinawag niya noon na promised land, no, yung Kanaan. Hindi pa naman Israel ang tawag diyan, no, Kanaan, promised land, no, lupang pangako. At ang sabi ng Diyos, i-conquer niyo yung lugar na yan. Di ba napansin niyo nung si Joshua ay magko-conquer na sila sa Jericho, ay nagpakita ang Diyos, nagpakita ang isang angel. Di ba mga kapatid? No? So, ang ibig sabihin po nun ay nagpapakita ang Diyos sa kanila. So, mga kapatid, ang lahat ng ito ay attribute ng Diyos bilang isang kumakalingang ina. No? Sabi nga po sabi rito, as an eagle, basahin natin yung verse 11, parang agila, no? Na kumikilos ng kanyang pugad. As an eagle, stir it up her nest, flutter it over her young, spread it abroad her wings, taken them, buried them on her wings. Sabi rito, no, dinadala sila sa ibabaw ng kanyang mga pakpak, kinukuha sila tulad ng isang inahing agila. Matindi, no? Yung description ng Diyos sa kanila. Kaya mga kapatid, kung titingnan nyo, no, blessed sila, no? Pero alam nyo po ba na blessed din tayo? Amen ba ran? Blessed din tayo, no? Kasi mga kapatid, hindi lang ang Israel ang tinawag. Amen po ba? Tinawag niya rin ang church. Amen ba ron? Ano bang tawag ng Diyos sa church? Paano niya ba tayo kinakalinga? Basahin natin yung sinabi ni Peter, no? Tingnan natin yung description ni Peter. Ang tawag sa atin din ay chosen. Sabihin niyo nga po, chosen. Chosen. Pinili. Basahin natin yung 1 Peter. Okay. Di ba naalala niyo, no? Nireject ang Israel. Tama ba? Nireject siya, no? So, yung pagpili ng Diyos sa Israel, alam natin na pinili na sila. Pero kailangan mo nang masuspend, no? Isuspindi niya. Bakit? Kasi meron pa siyang pipiliing isa pa. No, mga kapatid, ibig mong sabihin, Pastor, dalawang pinili, hindi iisa lang. Pastor, di ba, Israel at church, magkaiba yan, di ba? Well, mga kapatid, we are one. Hindi tayo magkahiwalay. Alam niyo po ba yun? No? Ang Israel at ang church, dapat united yan. Ganun talaga, supposed to be dapat united yan. Nagkaroon lang ng breach, nagkahiwalay, pero ang totoo, we are one, sabi ni Pablo. Basahin natin yung 1 Peter, kaya tingnan natin na tayo rin ay apple of the eye ng Diyos 1 Peter chapter 2. Okay. Okay, sabi ng verse 5, itong sabi mga kapatid ng scripture, no? Kayo rin naman, gaya ng mga batong buhay, lively stones. Naalala niyo mga kapatid, no? Yung simbolo natin, hindi tayo mga batong patay, mga batong buhay, no? Sabi rito, natatayong bahay na nauukol sa Espiritu. Sabi rito, spiritual house ang church. Di ba ang Israel may bahay sila sa wilderness? Di ba naalala nyo po, pinagawa ni Moises, di ba? Tapos ano po yun, mobile, kahit saan-saan pupunta yun Ganon. Ang Israel ang bansa sa mundo na parang walang tirahan. Tama ba? Wala silang bahay. Actually, sila ay kinalat sa mundo Dispersion ang tawag, no, diaspora. Ganon. Wala talaga silang parang bahay Napansin niyo po, di ba? Para lang silang squatter paikot-ikot sila. So, di ba nung kunin na nila yung lupa nila na sinasabing kanila, pumayag bang mga Muslim? Hindi mga kapatid, di ba? Kaguluhan ba hanggang ngayon? So, walang peace sa kanila, tama ba? Ngayon, sabi rito ng Panginoon, kasi ang totoo nun, ang bahay sa lupa ay hindi talaga bahay natin, tama ba? Ang bahay nating totoo ay bahay espiritual. Amen ba ron? Hindi tayo bahay na itinayo na ginawa lang ng istruktura ng tao. That's not the church. Amen ba mga kapatid, no? Ang church ay spiritual house. Sabi rito, upang maging, sabi rito, isang pagkasaserdoting banal na maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Basahin natin yung verse 6. Tingnan niyo po. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking inilalagay sa Zion ang isang
batong panulok na pangulo. Okay. Sino po yung bato na yan, mga kapatid? Di ba? Sabi ng Diyos, sabi rito ni Isaiah, I lay in Zion. No? May inilagay ako sa Zion. So, ano ba yung nilagay niya? Sabi rito, isang batong panulok, cornerstone. Yung cornerstone, ito po yung nasa, parang ganyan, no? Parang nasa siya, corner, na siya yung naglalapat, sir, ng bahay. No? Kung walang corner, walang bahay. So, ang cornerstone ay siya yung naglalapat, no? Kumokonekta, siya yung in-between para magkaroon ng structure. So, sabi rito ni Pedro, no, ang isang batong panulok na pangulo, at pansinin niyo po yung ginamit ng Bible, no, kung sino si Jesus, elect. Nakita niyo po, hinirang. At ang sabi, precious. At ang sabi, at ang sumampalataya sa kanya ay, ano pong sabi? Ano pong sabi, mga kapatid, pag tayo sumampalataya kay Jesus, hindi tayo mapapahiya, no? Well, siya lang siya lang ang persona na confident ang sumulat ng Bible na sino man ang magbigay ng trust sa kanya, hindi mapapahiya. Pwede kang mapahiya kahit kanino, no? Mga kapatid, no? Pero pag nag-trust ka kay Yeshua, hindi ka mapapahiya. Ibig sabihin po, sureable ka, mga kapatid, no? Kaya nga sabi sa atin, huwag kang sumampalataya sa church mo. Huwag kang sumampalataya sa sekta mo, no? Isa lang ang dapat nating sampalatayanan, Yeshua. Di ba, no? Kasi mga kapatid, once na sumampalataya ka kay Yeshua, at ang Holy Spirit ay nasa iyo, membro ka ng spiritual church. Ikaw ay kaanib na, no? Born again ka. Kaya kaya mga kapatid, no, tayo, ang ating loyalty ay sa Diyos. Amen ba ron? Hindi sa sekta. Tama ba, mga kapatid, no? Wala tayong niloloyalty ang sekta dito. Di ba, no? Ang household of God, isa lang ang kanyang loyalty. Jesus Christ, ang Panginoong Jesucristo lang. No? Yan mga kapatid ang ang dapat na maging natin, loyal tayo sa ating Panginoong Jesucristo, no? At kung loyal tayo sa kanya, aarugain tayo ng Diyos tulad ng isang ina, no? Bakit po? Anak niya na tayo eh. Tama ba, mga kapatid, no? Pag ikaw ay anak ng Diyos, sinong mag-aalaga sa iyo pag anak ka ng Diyos? Sinong gagabay sa iyo? Tama, mga kapatid, no? Magulang natin ang Diyos eh. Ganun po, no? Wala tayong tatay sa lupa. Tama ba? Di ba, no? Wala tayong pope. Wala tayong sinasabi na ine-elect pa. Walang ganon, di ba? Tao ine-elect. Mga kapatid, di ba? Pwede bang ang mamuno sa church tao? Sige nga po, mga kapatid. Sino bang head ng church? Sino bang ulo ng church? Si Jesus Christ. Pero anong ginagawa, sir, ng mga malalaking relihiyon? Ano, mga kapatid? Humihirang ng, tao. Di ba? Pinagbobotohan. Hindi ganun sa Bible, mga kapatid. Amen ba ron? No, walang ganun, Hindi ganun. Hindi biblical. Tama ba? Kaya, pag ganun ang church, hindi yun church. Hindi yun church. Ang totoong church, mga kapatid, ang head ay si Jesus Christ. Walang taong hinahalal. No? Walang hinahalal, walang pinagbobotohan. No? Diyos, absolutely ang ating Ama. Siya po. Kaya, mga kapatid, sabi rito, ang sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahiya. Basahin natin yung verse, chapter 2, verse 7. Anong sabi diyan? Tingnan natin, no? Anong sabi niya? Sa inyo ang sumasampalataya, siya'y mahalaga. Datapot sa hindi. Ano pong sabi? Kapag siya po'y tinanggihan, si Jesus Christ, ang batong itinakwil na nagsisipagtayo ng bahay, ano pong sabi? Siyang naging pangulo sa panulok. Tinanggihan pa ang Panginoong Jesucristo. Tama. Ang sino mang tumanggi sa Kanya, anong mangyayari, mga kapatid? Di ba? Tinanggihan nila yung magbibigay sa kanila ng tunay na kapayapaan, no? Yung tinatawag na truth, no? Kaya sabi rito, batong katitisuran siya, no? Sa mga nagre-reject sa Kanya. Hanggang ngayon naman talaga, no? Batong katitisuran, bato na pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita. Tama ba, mga kapatid? Di ba, no? Nakakatisod ba ang Bible? Opo, no? Palibasa, bakit kaya? Ayaw sundin ng mga tao ang scripture, no? Ayaw nila, no? Kasi, sir, pag sinundan natin ang Bible, anong mangyari sa sistema ng religion? Pag sinundan natin ang Bible, ano pong mangyari, mga kapatid? Yung tradition na pinanghahawakan for
for 1,000 years, di ba, it will crumble. Tama ba mga kapatid, no? Hindi, wala siyang ano eh. Kapag ang Bible ang sinundan mo, everything will crumble. Tama po ba, no? Kasi po ano eh, ipinapakita lang ng Bible na isa lang ang mediator, isa lang ang magulang natin, there is only one Father, tama ba? One mediator between God and man. We have only one mother then, tama ba? May isa tayong nanay, mga kapatid, no? Ang Diyos din yun. Di ba, no? Ganun po eh, no? Ang Holy Spirit, meron siyang term sa Bible na feminine, no? Parang babae. Ganon. Shekinah. Isa yon. Mga kapatid, no? Yung presence ng Diyos, no? Sa Hebrew, Shekinah. Alam niyo po bang Shekinah? Sabi ng pag-aaral, mga kapatid, ito'y wala sa Bible technically. Walang word na Shekinah. Alam niyo ho ba yun? Pero, in connection sa presence, kasi mga kapatid, ang Shekinah ng salita ay, ang ibig sabihin noon, ay presence of God. So may nagsasabi na ang Shekinah, hindi Diyos yan, pero presence of God. May nagsasabi naman, hindi Diyos yan. No? Yan yung sumasama sa Israel kapag sila'y naglalakbay, no? Alam niyo po yung ano? Alam niyo po ba yung pillar of fire sa gabi? Di ba nang lumabas ang Israel? Ang tinawag sa Israel, Sir Church eh. Di ba tinawag si Stephen, ang unang martir. Tinawag niyang church ang Israel. So kung titingnan niyo po, ang gumagabi sa church ay ano, yung presence. Di ba mga kapatid, no? Kung nasaan yung ulap, saan sila, okay, sino naghatid sa Red Sea, sa dagat na pula, sa Israel? Ano yung sinusundan nila? Di ba yung pillar of cloud, mga kapatid? Napansin nyo, di ba? At doon sa pillar na yon, kung saan pumupunta yon, doon sila sumusunod. Amen ba ron? Kaya kung titingnan nyo mga kapatid, no, na may gabay, tama ba? May gumagabay sa kanila. Sabi rito, batong katitisuran to, bato na pangbuwal, natitisod sila sa salita, mga suwail kasi sila, na dito rin sila itinalaga. Yan ang itinalaga na pala. Okay. Bago tayo magtapos, mga kapatid, no, bigyan ko lang kayo ng idea, no, na bakit ba natin sinasabi na ang Diyos ang ating Ama at Ina? No? Bakit siya? Hindi natin nakikita. We don't need representative sa mundo. Tama ba? Hindi natin kailangan ng isang bishop na tao para masabing tatay siya. Tama ba? Isa lang ang tatay natin. Tama ba? Ano sabi ni Jesus? Huwag kayong magpapatawag na tatay. Di ba? Sabi niya, isa lang ang tatay niyo sa langit. Sino po ba? Di ba? Kasi yung salitang Pope, ibig sabihin nun Ama. Di ba, sir? Ibig sabihin ng Pope ay tatay. Di ba? Ang tatay po natin, ay ang Diyos. Di ba, no? Okay. Pag sinabi nating mother, sir, ano? Sino ang nanay natin, sir? Ang Panginoon pa rin, mga kapatid, no? Kasi sabi ng Deuteronomy, tulad ng agila, no, na ginagabayan kayo, no, sa ilalim ng aking pakpak. So, kompleto na tayo eh. Tama ba mga kapatid, no? Mga anak tayo ng Diyos, may tatay tayo sa langit, at may nanay, no? Which is, alam natin ang Diyos yun. Ngayon po, kung titingnan nyo, no, how come na dito sa panahon natin ay how come na ang tao ay nag-expect tayo lagi ng representative, no? Gusto pa natin ng may kumakatawan. Alam niyo po, isa lang naman dapat ang kumatawan sa Diyos. Alam niyo po kung ano? Ang Holy Spirit na nasa atin. Amen ba ron, mga kapatid, no? Yung anointing niya. Kasi po, di ba sabi nga sa pag-aaral, ang anointing hindi sa iilang tao. Tama ba? Wala tayong itinataas eh. Lahat tayo may anointing. Lahat po tayong mga kapatid, no? Sabi nga eh, tayong lahat ay royalty. Basahin niyo po to. Tuloy niyo po Basahin natin yung verse 9. Tingnan niyo po. Kung pupunta ka ng verse 9, pansinin niyo yung yung sinabi sa church. Anong sabi rito? Tingnan niyo mga kapatid to Para sa lahat to. Sabi rito, datapot kayong isang lahing hirang. Ano tawag sa atin? A royal priesthood. Ano raw po tayo? Royal priesthood. Ibig sabihin po, tayo pong lahat ay ano? Ano tayong lahat? May pagka-priest. Di ba? Pastor, ikaw lang ang priest dito. Ikaw ang nagpipreach eh. Ako nga, etong function ko. Pero kayo, priest din kayo. Saan, pastor? Sa mga tahanan nyo. Tama po ba? Priest kayo sa pamilya nyo. Sa mga kaibigan nyo. Kayo ang may liwanag eh. Di ba? Kayo mag-aakay sa kanila.
Tama ba mga kapatid, no? Ginagawa nyo rin ang function ng pagka-priest. Pastor, mekaniko ako eh. Priest ka rin. Tama ba? Kasi ang sabi ng Bible, tayo ay royal priesthood. Ibig sabihin lahat tayo ay servant. Tama ba mga kapatid? No? Naglilingkod sa Diyos. Di ba? Tayong lahat nagsiserve sa Diyos. Iba-iba lang tayo ng trabaho. Pero iisa yung ginagawa natin mga kapatid, no? Ganon. Sabi rito, bansang banal, nakita niyo po? At ang sabi rito, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, Israel lang ba ang tinawag? Israel lang ba? Kasama ang church. Tama ba mga kapatid, no? Church in Israel, tinawag tayo na bansang banal. Kaya sabi rito, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya na tumawag sa inyo mula sa dilim. Amen ba ron? Hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So, gusto ko lang po bago tayo magtapos. Alam niyo po, nakakatakot yung pangalang Leo. Alam niyo kung bakit? Eto mga kapatid, no? Ang titulong Leo, dito nag-umpisa ang Protestantism. Pastor, bakit? Bakit nagkaroon ng rebellion sa simbahang Katoliko? Kasi mga kapatid, eto, nang lumitaw ang isang pari na profesor ng theology na ang pangalan ay Martin Luther, ang Pope sa Roma na si Pope Leo X. Mga kapatid, no? Si Pope Leo X ang nagpasimula na magpagawa ng Basilica ng San Pedro sa Roma. So, nagpadala siya ng mga fundraising, no? Ang ginawa ni Pope Leo X ay prinomote niya ang indulhensya, sir, sa lahat ng miyembro ng simbahan, no? Ibig sabihin, ano ba yung indulhensya? Si Pope Leo matindi yung ginawa niya na matagal lang may indulhensya, no? Pero si Pope Leo, ang pinakamalupit kasi, ang ginawa ni Pope Leo ay, ang indulhensya niya ay talagang massive. Ibig sabihin po, yung koleksyon ng simbahan ay hindi lang, sir, 1,000. Alam niyo kung ilan? Milyon-milyon. No? Fundraising. Ang kakaiba sa fundraising ganito, bumili ka ng indulhensya kasi pag binili mo to, di ba sabi ng church, sabi nila Pope Leo, pag bumili ka nito, yung mga kaluluwa ng inyong mga kamag-anak sa purgatorio ay maaalis dahil sa inyong ginawa. Di ba? Pag sumuporta ka sa paggawain ng simbahan, gumawa ka ng mabuti sa simbahan, sabi doon sa indulhensya ay ikaw ay yung mga kaluluwa ng mga kamag-anak mo na nasa purgatorio ay maaalis sila doon. So anong ginawa? Nagbilihan yung mga tao, tama ba? So kung titingnan nyo, yun yung sinasabi na hindi tinuturo ang Bible na totoo. Tama ba? Hindi nila itinuturo, no? Nakita ito ni Martin Luther, nakita niya na hindi ito, mali ito. Di ba sabi niya? Kailangan malaman to ng mga tao, sabi niya. Mali itong itinuturo na to. Kasi once mga kapatid na ginawa lang ng mga miyembro ng simbahan, yung tinatawag na morality, di ba? Yung sinasabi nila na tutulong sila, gagawa sila ng mga bagay na mabuti, ang tingin nila, maliligtas na yung kanilang mga kamag-anak mula sa purgatorio at sila din. Di ba? Ito yung sinasabi ng kaligtasan dahil sa gawa ng tao. So mga kapatid, alam natin na hindi yun galing sa Bible. Tama ba? Hindi yun ang turo ng Bible. Di ba? Nagkaroon ng sinasabi ng protestantismo dahil nag-react si Luther kay Pope Leo X. Doon na nag-umpisa yung mga kapatid, no? Na maling aral. So, sino po yung umupong papa ngayon? Anong pangalan niya? Leo. Leo din. Pangilan na, sir? 14. Okay. Alam niyo po, no? Prophetic yung pangalan na yan. Kasi mga kapatid, ang salitang Pope Leo, alam natin, kalaban niya ni Martin Luther. Di ba? Ikalawa po, no? Si Pope Leo XIV, yung unang sermon niya ay nakakatakot. Alam niyo sabi niya? Peace. Kapayapaan ay isa sa inyo, di ba? Mayroong isang prediction ang isang American pastor na ang sabi,
Pag may umupo na papa galing sa US, no? Sabi niya, 1954, sinabi niya to no, 1954, no? Natatandaan ko yon. Sabi niya, pag umupo ang isang papa galing sa Estados Unidos, magkakaroon ng one world religion na. Sabi niya, no, magkakaroon ng confederation ng mga church. Ibig sabihin po, lahat ng mga simbahan pag-iisahin. Bakit mga kapatid? Kasi, tingnan niyo po makinig kayo. Ang US, isa sa mga bansa, alam niyo po ba? Na may impluensya pagdating sa pagkakaisa. Nakikinig po ba? Diba? Alam natin ang US, bansang protestante yan. Tama ba? Pero mga kapatid, parang mag-iiba yan kapag may pinaupo ang Roma galing sa kanila. Kasi si Pope Leo XIV ay American. Pero marunong siya mag-Latin at mag-Espanyol. Pero isa siyang American. Binati nga siya ni Trump Diba? Pero mga kapatid, abangan nyo to Diba kasi may prophecy, diba? Na may darating na Antichrist. Si Martin Luther, sinabi niya kay Pope Leo, ikaw ang kumakatawan sa Antichrist. Sabi niya mga kapatid, no? Tinawag ni Martin Luther na Antichrist si Pope Leo. At mga kapatid, eto, may dumating na Leo. Tama ba? At alam niyo po yung ano ba yung Leo? Alam niyo kung ano? Anong hayop? Leon, sir. Tama? Anong tawag kay Kristo sa huling araw? Lion of Judah. Revelation. Tama ba nakalagay? So, kaya kung titingnan yung mga kapatid, no? Ito yung time na kailangan tayo maging watchful. Amen ba? Kasi mga kapatid, sabi nga natin, sa panahon ng peace, basahin natin sinabi ni Pope, ni Pablo, no? Sa Thessalonica. Okay, tingnan nyo to, bago tayo manalangin. Okay, basahin natin to. Thessalonica, okay, unang Thessalonica chapter 5. Okay, mula verse 1. Okay, tingnan nyo po, sabi rito ng Bible, no? Sabi rito, sabi ni Pablo, tungkol sa panahon at mga bahagi ng panahon, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Anong sabi ng verse 2? Ito sabi ni Pablo, kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Ano yung unang sermon ni Pope Leo XIV? Kapayapaan. Tama? Tingnan niyo po yung verse 3. Tingnan niyo po. Pag sinasabi ng mga tao ay, tingnan niyo po, basahin niyo. Pag sinabi ng mga tao na kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy, anong sabi? Darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Tuloy natin. Gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, sila'y hindi makakatakas sa anumang paraan. Nakita niyo po ba? Pag sinabi daw na peace, biglang darating daw ang ano? Pagkawasak. Mga kapatid, sa totoo lang, gusto natin ang peace. Tama ba? Pero yung peace na gusto ng tao, hindi yun ang gusto natin. Alam niyo po si Jesus may sinabi siya, no? Peace I give unto you. Hindi peace ng tao ang kailangan natin. Sa araw na to, mga kapatid, nawa ibigay ito ng Holy Spirit sa atin. Ang ating nanay ay ang Diyos din. Sana po, no? Kilalanin natin ang Diyos bilang ating ina, na inaaruga tayo. Alam niyo ho, sa araw na to, mga kapatid, no? Alam niyo ho ba na may pag-aaral, bago ako manalangin din, no? Ang daming nasa isip ko. Alam niyo ho ba na ang Mother's Day ay galing sa pag-ano? Alam, kikinig po? Yes. Alam niyo ho ba na galing sa pag-ano? Parang Pasko din. Yung Pasko galing sa pag-ano, di ba? Yung totoong Pasko, alam natin tag-init. Yung Easter Sunday, sir, saan galing din? Sa pag-ano din, no? Kasi mga kapatid, nabuhay ang Panginoon ng Sabado, ng hapon, hindi naman linggo. Linggo in a sense dahil first day, di ba? First day kasi simbolo yon ng bago, di ba? Kaya kung titingnan niyo, ang Mother's Day saan galing? Alam niyo kasi noong araw, pagkatapos ng Easter, yung Easter mga kapatid, may sinasabi na Mother Goddess Celebration. Sir, Mother Goddess Celebration. Ganon. Sabi ng iba, 1907 yan, pastor. Nagkaroon ng Mother's Day sa US, sila ang nagsabi niyan.
Pero kung titingnan nyo po yung 1907, pabalik, yung mastermind ng 1907, kung babalikan mo ay noon pa man, may celebration na bandang Mayo ng Mother's Day, noon pa, ang mother na sinasabi ay hindi mga nanay natin. Nakikinig ba? Di ba noong araw, ang sumasamba na ang mga tao sa goddess, di ba? Diyos-Diyosan. Kilala nyo ba si Baal? Di ba may asawa si Baal? Sino siya? Astarte, si Ishtar. So mga kapatid, si Ishtar ay tinatawag na goddess. At siya'y sinasamba sa panahon ng April to May. Tingnan nyo mga kapatid, di ba? April to May. Di ba? Sinasamba ang isang mother goddess. Kaya kung titingnan nyo, ang Mother's Day, sa totoo lang, hindi talaga tungkol sa nanay natin yan. Di ba? Pero parangalan natin yung mga mother natin, pero hindi talaga yung mother natin yung tinutukoy. Di ba, sir? Kaya ano ngayon eh, kung hindi mo alam ang history, maluloko tayo. Di ba ganon? So, nawa, sentro lang tayo sa Diyos. Amen ba mga kapatid, no? Sa Diyos lang, no? Sa Kanyang salita. Kasi nasa Kanya yung truth. Amen po ba? Well, let us pray mga kapatid, no? Purihin ng Diyos sa Kanyang mga salita. Dakilang Ama, pagpalain niyo po ang araw na ito. People are celebrating. Higit sa lahat, Father, ang sineselebrate namin ay kayo bilang aming ina. Na tulad sa isang agila na ginagabayan niyo po ang inyong mga inakay. Ama, nawa kami po'y matutong magpasakop sa inyo. Dahil kapag pinairal namin ang makataong kalooban at hindi namin isusuko sa inyong salita, hindi namin masusumpungan ang kapayapaan. Dahil ang kapayapaan ay nanggagaling lamang sa inyong salita. Sinabi niyo to na, "My peace I give unto you." Sinabi ito ng inyong anak, binibigay niyo ang kapayapaan sa amin. It's not the peace that the world give. Hindi ito yung ibinibigay na kapayapaan ng sanlibutan. Kaya nawa, Ama, sa araw na to, hanapin namin kayo na aming ina, ama at magulang. Sa inyo kami dumepende pagdating sa kapayapaan, pagdating sa katiyakan. Hindi sa tao, kundi sa inyo. Ama, nawa, umasa kami sa inyong biyaya. Umasa kami sa inyong kapangyarihan, sa inyong instruction, sa doktrina nyo na parang ulan. Dahil kayo'y aming magulang sa langit. Salamat, dakilang Ama. Salamat, tinawag din kayo na inang agila. Dakilang Diyos. Pinagpala niyo po kami. Blessed are we sa lahat ng mga bansa. Hinirang niyo kami. Nawa po, kilalanin namin kayo. Yung mga truth na nire-reveal nyo, para kami po ay laging manangan sa katotohanan. Hindi kami magpadala sa agos ng kasinungalingan at ng mundong ito. Panatilihin nyo nawa sa liwanag ang aming isip, higit ang aming puso. Salamat o Diyos na kayo ang magulang namin. Itinuturo nyo ang tama at ang liwanag. Ito ang aming panalangin, nawa itiwala namin lahat ng aming kabigatan sa inyo. Naniniwala kami, gagawa kayo sa aming mga buhay. Kung paano kayo gumawa kay Abraham, Isaac at Jacob, gagawa din kayo sa mga anak nyo sa mga huling araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Hallelujah. Sa pagkakaloob natin mga kapatid ay awitin po natin ang Seek Ye First, the Kingdom of God and His Righteousness. Seek ye first thy kingdom of God.
Panginoon, maraming salamat po. Narito po ang aming mga handog alay para sa iyo, Ama. Nawa ito'y magamit ayon sa iyong kalooban, Ama. At maging siksik-liglig at umaapaw ito, Ama. Lalong-lalo na po sa mga nagbigay ng kanilang mga bunga ng kanilang pagod, bunga ng kanilang pagsisikap, Ama. Narito, nialay namin ang lahat nito ng buong puso sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Sa Diyos na tumawag sa atin sa biyaya. Manatili tayo sa biyaya ng ating Ama na tulad sa ina na agila na kumakalinga sa kanyang mga kawan. Pinadala niya ang kanyang anak sa ikaliligtas natin upang ang Diyos ay ating maging Ama. Kaya narito ang banal na Espiritu na kumakalinga sa atin na tulad sa ina upang iukol natin sa Diyos ang ganap nating pagtitiwala. Sabi nyo, dakilang Ama, hindi sa laman, kundi sa inyo lamang. Hindi sa kalooban ng tao, hindi sa anumang pamamahala ng tao, kundi sa inyo lamang. Nagtitiwala kami. Salamat po sa kadakilaan nyo, kaluwalhatian, karangalan, na pinakita nyo sa amin mula ng unang araw pa. Tinawag kayong Ancient of Days. Hanggang ngayong paparating na po ang inyong katarungan sa mundo. At nawa, Ama, sa mga taong naghahangad ng kapayapaan, makita nawa namin ito kay Kristo lamang. There is only peace in Jesus Christ. Hindi sa anumang pope, hindi sa anumang tao, hindi sa anumang bagay na binavalue namin sa religion. Sabi nyo, Jesus Christ is enough. Ang Panginoong Hesukristo ay sapat. Ang inyong grace ay sapat. Ang inyong salita ay sapat. Kaya Father, nawa, makita namin ang liwanag na to. Makita namin ang katotohanan ito. By grace through faith, na save kami. Not by works, not by any human initiative, but only through your mercy. Nawa, Ama, gawin namin, sundin namin to, upang makagampan kami, magawa namin ang pinakamabuting bagay na kayo ang gumagawa sa amin. I-bless nyo po ang inyong sangbahayan, ang election bukas, Father, na nawa maging mapayapa. At higit sa lahat, nawa kalooban yung mangyari, Father God. Kasi po, umaasam kami, Ama, ng kapayapaan at kasaganaan sa aming iba't ibang constituents. Pero Father, naniniwala kami na sovereign kayo kahit sa boto ng tao. Walang kapangyarihan ang vote ng tao. Dahil ang may kapangyarihang bumoto ng sino man ay kayo. Kayo ang naghahalal. Kaya Father, nawa, magbigay kayo ng mga leader sa amin na may takot, tapat sa inyo. Mag-raise kayo ng mga Kristiyanong leader, Father, na may anointing, na may pagmamahal ng totoo sa inyong salita. Una, sa inyo. Huwag muna sa bayan, sa inyo muna. Kasi Father, kung mahal kayo ng isang leader, mamahalin niya rin ang pinamumunuan niya. I-bless niyo po ang mga araw na darating mula ngayon, ang mga gawain po namin. Ito ang aming panalangin sa Diyos na tumawag sa atin sa biyaya. Samahan niya tayo, gabayan niya tayo, ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, Amen, at Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Sa Diyos ang papuri. Mga kapatid. Praise the Amen. Lord. Happy Mother's Day po, no? At walang mother pero nandito yung mga parang mother. Dahil pag sinabi po kasing mother, ano mga kapatid yan eh? Ano yan? Nag-aalaga,
sa bahay, pamangkin, ganyan, kahit po walang anak, ay parang magulang. Ayan. Praise God sa ating lahat. Okay, so mga kapatid, okay lang po ba no sa next week po? Okay, Sabado no? No choice ko. No choice tayo. Mga kapatid, okay lang po ba na ano tayo sa next week po? Sabado ng gabi. Nandito po ba kayo? Anong oras? Sabado ng gabi ate. Ano tayo? Anong oras po kayo darating? Pag Sabado po, alas kayo dumarating ate? Alas 6, alas 7. Alas 6, 7. O sa gabi, alas 6. Gawin na nating 7, okay lang po ba? Dito ka na dumiretso ate. Oo, ganun nga. Dito na kayo dumiretso. Okay. Mga kapatid, okay lang po ba? Sabado tayo ng Shalom. Sabado tayo ng gabi. Ako din ang gabi. Next week. Sabado ng gabi. Yan. Alas 7. Bless ka. Kasi mga kapatid, yung mga kapatid po natin ay sila Liza ay magpapabless sila sa Sunday. Ang madaling Opo, madaling araw. Dahil yun yung, ewan ko parang, kasi yung sila tita nila kasi, parang, Gusto nila madaling Oo, madaling araw. talaga. Kaya may mga iba tayong kapatid pupunta doon. Ganun po. So, kaya gawin nating Sabado yung ating pong gawain this coming weekend. Yun po. At bukod po doon sa dedication ng bahay ng mga kapatid natin sa Malolos, i-dedicate, pero hindi pala. Wala na yan, di ba? Meron pa. Dapat wala na yan.